Ay, good afternoon. Good afternoon po. So, you must be Miss Aguilar. Opo. Okay, good afternoon. I'm Kim Carlo Balboyo, your therapist. So, kamusta naman? Okay lang po. Ah, kamusta yung araw mo ngayon? Okay lang din po. So, paano mo okay? Medyo busy po, pero sa school, pero okay naman po siya. Sa studies, mga grades, okay naman. Sakto lang. Huwag kang mahiya, feel comfortable. Nandito ako, don't worry, lagi ako nandito para tulungan ka, whatever na reason na napapunta ka dito, I'm willing to help. Basta, treat mo lang ako as a friend, parang ganun. So, okay ka lang ba? Medyo comfortable ka ba? Okay. Ayos lang. Opo. So, don't worry, lahat ng sasabihin mo dito, magiging confidential. Hindi ko ilalabas. You can trust me kahit na, syempre, gaya ko, hindi ko pagsasabi sa mga coworkers ko. Sa atin lang talaga yun. Pa-practice ko yung professionalism ko. So, pwede ko bang malaman kung ba't ka napapunta rito? Kasi po, parang may problem po kami sa bahay. So, problem? What particular problem? Kasi po yung kapatid ko may ginagawa po sa masamang decision. So, yun po, na-apektuhan po kami ng kakapatid sa ginagawa niya. And then, Yun po, parang ngayon po na-apektuhan yung studies ko. Tapos, sige lang. kasi po nahihirapan po kami sa kanya. So, pwede mo bang ikwento kung ano yung ginagawa ng kuya mo? Ano po siya, may family na po kasi siya. So, ayun po. Meron na po siyang sariling pamilya. Tapos, parang hindi na po kayang buhay ng family niya. Hindi po siya nakagraduate ng college. Tapos, wala po siyang trabaho kasi nga dahil nagda-drugs po siya. So, ayun po. Hanggang ngayon po, pasanin po namin siya. So, yung mom mo, anong reaction doon? Siyempre po, kasi nakapetition po kami. So, hindi po siya, nakapetition po sa US. So, hindi po kami pwede gumawa ng mali. Yung magkakaroon po ng bad record. So, hindi po namin siya maparehab. Kasi nga po, magkakaroon po siya ng record Hindi po siya makikita sa clearance. Tapos, yun po, eding ginawa lang po namin. Lagi po namin siya pinapalipat-lipat ng bahay. Kasi nga po, ang dami niya po naging atraso dun sa tinitira niyang village. Pero, nagkikita naman kayo ng kuya mo? Madalang po, kasi nga po, medyo busy po dito sa... Kung, halimbawa, pag pumupunta-punta naman siya sa bahay niyo. Ay, opo. Siya po yung pumupunta-punta sa bahay. Kapag pumupunta-punta siya sa bahay niyo, ano yung ambience ng bahay? Ayun, po kami, parang natataranta po kami. Kasi po, yun nga nagnanakaw po siya. Para po magbenta po ng mga gamit para meron nga po siyang pang-drugs. So, sa sinabi mong yan, mga pang ilang beses na niyang ginawa yun? Marami na po kasi ilang taon na rin po siyang ganyan. Hanggang sa ngayon nga po, nung mga unang taon po, di po kami nakakapektuhan kasi nga po, dinadala po yung problem ng mami ko. Pero ngayon po, nakakapektuhan na rin po. So, nakulong na ba siya or like something like that, mga ganun? Nung nung 15 years old po siya, na-rehab na namin siya. 14 po siya, 15 siya lumabas. So, after nung rehab, may nakita ba kayong changes sa kanya? Meron po, mga 4 months lang. Tapos yun na naman po. So, sa tingin mo, bakit nagbago ulit yung kuya mo? Tingin ko po sa yung wala po siyang self-control. So, ang reason kaya ka napapunta sa akin ngayon is
pinoproblema mo yung kuya mo. Okay. Paano kanya naapektuhan sa mga nangyari sa kanya? Ano po, minsan kasi nag-iipon po ako. Mm. Nilalagay po ako ng pera sa cabinet ko. Yung mga cellphone ko po na luma. Lahat po yan iniipon ko simula ng 2100. Yung mga ano ko po, mga past na phone ko. Lahat po yun nawawala unti-unti kasi kinukuha na mga pera po na mga imbis na pang tuition ko. Nangyayari po, nananakaw po niya. Tapos, ayun po, hindi po ako makapag-concentrate kasi pati yung mami ko parang balisahan na, gano'n. So, ano naman yung reaction ng mami mo? Nung mga una po, parang balisa. Pero lately po, parang nasanay na siya. Ngayon, dahil nasanay na siya, hindi niya na pinoproblema. Parang kami na po ng kapatid ko yung... So, ano yung pinaka naging impact sa'yo nung nangyari na sa kuya mo, which is pinoproblema mo nga, sa studies mo or sa'yo mismo? Yung pinaka-pinoproblema ko po, parang... I mean, ano yung naging impact nung nangyari sa'yo? Ano yung pagbabagong nangyari sa'yo? Ano po, yun nga po, pag gabi, parang natatakot ako. Natatakot na ako, lalo na pag umuulan. Kasi iniisip ko, nasa na naman yung kapatid ko. So, sa mga nangyari nun sa nakwento mo, ano yung tingin mo sa family mo, sa'yo, tsaka sa ibang tao? Ayun po, minsan, kasi nga po yung minsan yung mga ka-drugs na malapit lang po dun sa amin. So parang pag nakikita ko, sabi niya, uy, ikaw ba yung kapatid ni ganito? Ako po, nahihiya po ako para dun sa kapatid ko. Hindi So, po ako lumalabas ng bahay. nahihiya ka. And then, ano yung assumption mo sa mundo ngayon? Ano yung tingin mo? Let's make it clear. Ano yung mga perception mo sa buhay mo ngayon, sa family? Kat, hindi ka natatawa. Saan dito?